Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning ho rito sa Maynila. 29 na ho ng June, Friday. Kumusta ho yung mga suki ho natin? Saan man ho kayo naroroon? Good morning ho sa inyo. Good morning! And yun ho mga nanonood ho sa amin, tinatanong, ano bang stasyon ng telebisyon ang eto ho'y Bitag Live? Dahil sila ho'y mga followers sa aming social TV, so they wanna know. Kami ho'y eksklusibo lamang napapanood ho sa PTV4, the state network ho yan. And kasabay ho yan, kami ho'y naka-simulcast sa Radyo Pilipinas 738. Well, kami ho'y pwede hong sundan sakaling hindi nyo makompleto itong hong aming program sa aming YouTube TV channel. Yan ho'y Bitag Official o di naman kaya ho sa aming website. Yan ho'y ang aming New Media TV. Sabay din ho to, live stream ho tayo pareho. Sa social TV, eto ho yung aming Facebook page, Bitag Live. So, alright, linawin lang ho namin, kami ho'y nagbo-broadcast direktamente ho sa aming personal studio dito ho sa 102 Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City, kung saan yung aming eto'y headquarters and the studios na nagbo-broadcast ho kami using fiber optic transmission. Pinifeed na ho namin yun sa PTV4, diretso na ho sa inyong telebisyon. Kasabay ho niya, napapanood ho sa Facebook page, social TV online, and sabay din ho sa aming, eto ho'y kung talagang regular ho kayo na mga nanonood ho sa amin sa YouTube, Bitag Official TV channel ho namin yan. Ganon din sa aming website, bitagmedia.com. So yun lang ho, no? Gumagana ho yung tatlong teknolohiya, tatlong medium na ginagamit ho namin, sabay-sabay ho yan. Well, Biyernes ho ngayon, thank God it's Friday. Wake up! Kayo ho ba'y nagkape na? You know, lagi ho namin sinasabi, your morning won't be complete because it's you, me, your coffee, your tea, your chocolate in the morning and Bitag Live. Well, issue, Biyernes na ho mga boss. Alam niyo, sa panahon ngayon, marami kang maririnig. Yun ho mga ingay na walang kabuluhan. Mga ingay na walang katorya-torya. Mga ingay mula sa bibig na mga, ito ho'y, mga mapanira. Para sila ho'y makapag-iwan ng masamang panlasa o di naman kaya makapanira depende kung sino ang kanilang gustong sirain at gibain. May mga ingay mula sa bibig na mga gustong umepal. Ito yung mga ingay na gusto lang mapansin na may halong konting drama. Sabi nga nila, the communication is tonality. Sa tono pa lang na medyo nahihikbi na. Sa boses pa lang makikita mo na medyo naiiyak na. At natural kapag yan ay medyo the body language, ang rehistro ho yan, the body language, facial expression na may halong luha, kasama ho yan sa drama, depende ho yan. So, this is communication ang pinag-uusapan ho natin dito. Dahil ako ho'y talagang true blue journalist, we use communication. Communication, depende ho, ang komunikasyon depende ho sa iyong pananalita, sa boses na iyong pagsasalita, sa tono ng iyong pagsasalita, sa inaasta, base doon sa iyong mukha, at kilos at galaw, yun hong body language. Now ngayon, depende ho sa personahe na nag-iingay kung mababaw ang kanyang luha, kasama ito sa packaging na gusto niyang mairehistro at tumatak sa publiko. Ano man ang kanyang pakay, siya lang nakakaalam. Huwag na natin pakialaman. May mga ingay mula sa bibig na mga talagang walang magawa. Hindi sila mabubuhay at magiging walang saysay ang kanilang panunungkulan sa larangan ng kanilang kinabibilangan, eto may sa Kongreso sila or sa Senado or sa depende ho. Basta't politika ang pinag-uusapan, simulat sa poll, kontra ng kontra. Wala nang tama, lagi ang mali ang kanilang nakikita at laging mali ang kanilang pinapansin. Walang tama at ayaw pag-usapan dahil pag tama raw kasi, kung tama yung ginagawa mo, trabaho mo yan. Mayroon silang sabi, well, the presumption of regularity, dahil trabaho mo yan, huwag kang hihingi ng anumang sabihin natin, well, compliment
or acknowledgement kasi kabahagi sa trabaho mo na lagi kang gumawa ng tama. Kapag mali, pupunahin kita. Tama ho ba yun? Tingnan niyo ho, maigi ito ho mga aking panalita. Kasi, iba ho tong programa, ibahin niyo ho tong programa. Hindi sa nais namin maiba. Nire-rehistro lang ho namin yung aming mga sinasabi ho rito. Base ho doon sa mga kaganapan, obserbasyon. Laliman lang ho natin ang ating pag-aanalisa. At diyan ho sa pag-aanalisa, hindi ho to haka-haka, hindi ho to kuro-kuro, hindi ho to opinion, bagkos mga kaganapan na kinalap ho namin, pinag-aralan, inalisa, at binigyan namin ng evaluation, pasi nga ba ito'y totoo o ito'y haka-haka mula sa isipan ni naman o hindi ho eh. Ngayon, sinasabi ho natin dito, kapag ikay nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribado, iisa lang hong pamantayan. Well, you do the best that you can. Okay? Do the best that you can because that's what you're there for. Natural, laging tama ang iyong gagawin. Well, kung ikay gumagawa ng tama at trabaho mo'y tama, eh naturalmente dapat ikay purihin, parangalan, at hindi lang ho dyan, ay pansinin ang mga kahanga-hanga na mga resulta ng iyong nagawa. So, linawin ho natin. Marami ho kasing mga nasa lipunan ho natin. Ala na hong ginawa, kundi pumapansin na lang ho, lang laging mali, kung ano ka lang nakikita. So, negatibo na ho yun. Yun ho mga ginagawang positibo ng isang individual, pribado man, or sila'y nasa pampublikong tanggapan, eh, iisa lang ho ang pamantayan ng panukat ho na kung anong trabahong tama. Ang trabahong tama, kinakailangan magamit ho yan na para panukat ho, para sa lahat. Kung ano yung tama, parang gano'n, magkakaroon, ma-replicate ho yung magandang gawain at magiging pamantayan ho. Saan naman tanggapan? Gobyerno man o pribado. So, balik ho tayo sa pag-iingay. May mga nag-iingay na pailalim. May kuntsabahan. May conspiracy. Nakikipagkuntsabahan yung nag-iingay at yung taga-kalat ng kanilang mga ingay. May kasabihan nga ho, it takes two to tango. Pero makikita mo ang kanilang kulay sa timplada ng ito'y panlasa at kulay, timplada, anggulo, na kung anong gusto nilang palabasin doon sa ingay ng nagmumula sa gustong mag-iingay at tagapagkalat ng ingay. Nakakasunod na ho ba kayo? Bugtong-bugtong, bato-bato sa langit. Ngayon, pag hindi ho tayo listo sa ating mga, na tayo'y kontrolado ho natin, hawak ho natin ang ating isipan at naging matalino ho tayo sa ating pag-aanalisa, eh, baka ho isang araw, magising na lang ho kayo, nalaso ng inyong isipan sa mga naisipan ng mga tagapagpakinig or mga tagapanood or ng mga nagbabasa. Depende ho. Saan ho ba? Traditional media bang pinag-uusapan natin? Eh, syempre, pag sinabing traditional media, telebisyon, dyaryo at radyo. O di naman kaya, baka naman lang nalalaso ng inyong mga isipan base sa inyong napapanood, nababasa. Ayan ho, sa sinasabing social media, paggamit ho ng Facebook at lang news site sa Facebook. O, kaya kayong mga nanonood, uulitin ko, tagapakinig at nagbabasa. Depende kung anong media ang inyong ginagamit. Maghunos dili ho kayo at suriin ng maigi. Baka kayo nachuchubibo, nalalason ng mga ito sa likod ng mga nag-iingay at taga-kalat ng mga ingay. Daldal mo! Ay, sinabi mo, marami yan. Seryoso. May halong sardinas, dilata, at ano-ano mga pinagsasabi. Walang iba naman kung ano-ano mga bato-bato sa langit. Walang piko na tatamaan ho sa atin. Realidad ay sumasalamin ho to sa mga katotohanan. Nakikita nagsalipunan. Hindi ako exempted dyan. Pati ako kabilang dyan. Ito nga panalalamin ko, malaking bagay sa kanila. Kesyo ako'y duling. Kesyo may sira. Inaamin ko sa inyo, kung ako ho'y kasama dyan, naturalmente, ako lang ho yung siguro na consistent na nagsasalamin. Ako ho'y upapaumanhin kung ako ho'y nagsasalamin, wala ho kong tinatago. At hindi ko ho makayanan ang ilaw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 studio lights ho yan, mga LED. Hindi ko makayanan ng aking mata, kaya ito ho lagi. Kaya sa tagal ng panahon na aking pagbo-broadcast, well, trivia ho to. Kaya ho ako nagsasalamin. Huwag ho kayo mabother. Huwag niyo hong pansinin ang aking salamin. Pansinin niyo lang ho doon sa aking mga sinasabi. Kung ang palagay niyo ho'y puro ingay lang ako ho'y humihingi ng paumanhin sa ingay na aking ginagawa. Kung ingay man ang dating, siguro naman suriin ko masustansya o walang kabuluhan o paninira, mapanira o talagang cynical. Yun hong hindi ko ma-translate. Would somebody please help me here sa social media, wherever you are, whether you're in the Philippines or in the foreign country na Pinoy kayo. The word cynical. Cynical. C-Y-N. C-Y-N-I. C-A-L. Cynical. Pilosopo. Kuminsan, nakaka-irita at nakakainis ang dating ng ating ginagawang programa ho rito. And that's my form of communication to get exactly right your attention. Hindi ho dahil gusto kong mapansin, bagkus pansinin nyo na lang ho ang mga laman ng aking mga sinasabi. Segue ho tayo. Marami na ho nag-iingay ngayon sa hanay ho ng oposisyon. Sila ho'y matuturing dilawan, wala hong ginawang tama ang pamahalaan, bagkus puro negatibo, sa negatibo sila nabubuhay, doon ang kanilang mga puhunan para malaso ng isipan. Nino man. Okay, may nagpadala, cynical, mapangkutsa, nangungutsa. Kung yan hong aking dating, yan hong aking estilo. Patawarin nyo na lang ho ako, yan lang ako aking kaya. O siguro, dyan lang ako magaling. Yan ho ba'y talento? Maaring talentong binigay ho sa akin, gagamitin ko sa tamang paraan nang sa gayon ho kayo'y nakikinig, nanonood ho sa amin, nagkakaintindihan ho tayo. Yun ho ba nag-iingay na sinasabi ho natin nag-iingay, the words, the letters, doon ho sa mga pinanggagalingan yan, bahalan ho kay sumuri. Tingnan ho natin kung ano yung panlasa, timpla, motibo na nasa likod nung sinasabing nag-iingay at nung nagpapakalat ng ingay. Gets? Okay. Actually, marami na. Darating na tayo dahil ilang buwan. Siguro kung 6 months plus 8 na. Siguro ho, mga sabihin natin, siguro mga more or less 9 or 10 months na lang. July is 6. And then 7, January, February, 8, 9, March, April, May. Tama, mga 9 months more to go. And then, national election na naman. So, nakikita nyo kung sino mga nag-iingay at ang kanilang mga pakay at mga sinasabi. Yung iba naman, hindi mo malaman kung sila'y tatakbo. Tinatago ho ang kanilang mga motibo at kunyari nagtatrabaho, may halong drama, luha, ganyan, sing and dance. You know, bit-bit bata, halik sa pisngi. Shut up! Programa ko to eh. Pakialam mo. Akin to eh. Alright, anyway. Boss, that's my style. Bato-bato sa langit. Ang tatamaan ho. Ay, walang pikunan at wala hong... Well, pasensya na ho kayo. Magagalit ho kayo. Wala hong pikunan. At sa aking mga sinasabi, sumasalamin ho sa totoong mga nangyayari sa ating lipunan. Hindi ho ako nagbabalita. Ito ho yung mga katotohanan. Well, speaking of katotohanan mga boss, kami mapalad ho na binigyan ho kami ng puong may kapal na talento ho kami magkakapatid sa larangan ho ng public service. Kung yan ho'y si Rafi, si Erwin at akong inyong lingkod. Sa tagal ho ng mga ginagawa ho sa aming public service, marami ho kami na inkwentro sa mga sumbong o reklamo. Ano mga bagay nilalapit sa amin, kuminsan personal pampamilya na. Pag medyo pampamilya, napakahirap ho kasi. Kasi kung nag-aaway magkakapatid, nag-aaway ho sila sa loob ng pamilya dahil sa lupa. Alam niyo ho ba, mahirap ho. Kasi parang naiilang ho kami manghimasok. Subalit, ayaw ho namin masayang yun hong panahon na ginugol ho ng mga lumalapit sa amin dahil nagtitiwala. So we do the best that we can to guide, to impart knowledge, to empower by way of, siguro, yung critical thinking doon sa issue. Kasama ho yan sa public service. Hindi ho kami matuturing muchacho ng bayan. Kami ho'y hindi binabayaran ng gobyerno sa aming pagsiservisyo, libre ho to eh. Siguro ho, doon sa mga naibiyaya na ho sa amin ng puong may kapal,
At doon sa mga tagal ng panahon na naging bihasa ho kami para makipagharap ho sa mga simple, totoong tao, maliliit, naape, inabuso. Niloko, ginansyo, inhustisya, biktima sila, at kuminsan sa pamilya magkaroon ng awayan. Mga boss, narinig niyo ho ba kuminsan sa mga matatanda sa probinsya man o sa Maynila, sobrang galit ng, well, miyembro ng pamilya, auntie sa kanyang pamangkin or uncle sa kanyang pamangkin o magkakapatid o magkakaibigan na kuminsan may relationship pa rin by blood consanguinity or sabihin na ho natin affinity sa pamamagitan lamang ng marriage na sila'y nasa sa pamilya. Nakita na ho ba kayo ng magkontra-mortal? Abay, kahit na sa huling hantungan, sila ho'y mag-utol, ayaw ho nila maging magkatabi ang kanilang libingan. Ibinili nga ho ng nanay para sa kanilang tatlo. Nauna na yung isa, inilibing na. Dalawa na lang natitira, apat ho sila magkakapatid. So ito hong dalawang natitira na kinunan ho ng memorial plan ng magulang na yumao na rin, iisa lang ho ang dumadaloy sa kanilang dugo, sa kanilang ugat. Kaya pati karamdaman namamana. Ang sanhi mong pagkamatay ng nanay at mga kapatid ay atake sa puso. Ang tatay naman, cancer doon sa prostate. Kaya pasok ko rito si Ray Herrera, si King Sorbal. Kaya lang hindi ho yan. Teka muna, mamaya ho tayo dyan. Alam niyo ang request ho sa atin, abay, utol ho sila, magkalaban hanggang sa huling hantungan. Ang request ho sa akin, ayaw ho nila magkatabi sa libingan. Pinatatanggal yung isa doon sa sinasabing ipinamana ho ng nanay na sila ay ililibing at binilhan na lang. Ang hirap ho, ano? Kaya ito yung aming public service, hindi ho kami nagsisino. We try to listen and hindi ho namin kinakalakal yung mga kanilang mga ano hong nararanasan. At kami ho, dahil sumasalimin nga ho sa totoong buhay, mga simple totoong tao na kuminsan sa iba matatawa. Yung iba naman gagawa ng paghuhusga. Wala ho kaming, hindi ho kami namimili. Kaya lang, kuminsan sa mga ganitong klaseng reklamo, may napupulot ho tayo. And siguro ho, mas magandang panoorin nyo na lang. Nireklamo ko po yung kapatid ko po sa Loyola po, tungkol po sa lote po. Napunta po sa pangalan niya Ito ba ang pinag-aawayan ninyo, yung huling hantungan? Yan po. Alright. Sino bumili ng plan? Ng mother ko po. Ang nanay mo, babuhay pa rin? Patay na po. Alright, tatay mo, ganun din? Patay na rin. Alright. Ilan kayo magkakapatid? Apat po namatay po yung dalawa na lang po kami natitira. So, dalawa lang kayo natitira, apat. Okay. Sa dalawa kayo, kinuha na kayo ng memorial plan ng nanay. Okay. Yung memorial plan na yun, huling hantungan para sa iyo. Papa. Gusto mo bang pumanaw na? Hindi naman po. Gusto ko lang po makuha lang yung isang parang- lote lang po yan. Isang lote, di hati kayo. Malaki po yan, malaki po. O di hati kayo. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, pag tareho tayo natigok, hindi tayo pwede mag-aaway. Tabi na tayo. Huwag mong susuluhin, kapatid. Yung lupa na binili ng nanay mo, nakapangalan sa inyong dalawa? Sa tatlo po, yan po yung nandiyan. Sa tatlo. Alright. Anong kinamatay ng kapatid mo? Bali, parang atake din po Sa puso. Opo. Yung isa. Yung mother ko po, atake rin po. Yung kapatid isa. Yung kapatid ko po rin, ganun din po, atake. Alright. Pakinggan mo ako, no? Nasa lahi ninyo ang sakit sa puso. Malaki ang tsansa. 85 tsansa na ikay ganun din kapag hindi ka maingat sa sarili mo. Bakit ko sinasabi sa iyo to? Yun din ang sasapitin ng kapatid mo. Kung anong kinamatay ng ibang mga kapatid mo, nasa lahi ninyo yun. Ano, okay? Pwede bang mag-usap na lang kayo magkakapatid? Ayaw niya po sa akin po kasi. Ba't kayo nag-aaway ng kapatid nyo? Kayo ng dalawang natitira sa lupa. Kapatid ko lang po kasi sa nanay ko yan. So, ibang anak tatay ka. Opo, kapatid ko lang po sa nanay lang po yan. Pati huling hantungan, nag-aaway kayo. Hanggang sa kabilang buhay, mag-aaway kayo. Saan kayo nakikita? Ngayon, buhay pa kayo, nag-aagawan na kayo ng libingan.
Ang Loyola ang magde-decide, hindi kayong dalawa. Kausapin mo ang kapatid mo dahil kayo na lang natitira sa mundo. Huwag na kayo mag-away sa lupa na kung saan huling hantungan ninyo. Hindi naman kaya yaman eh. Hindi naman pwedeng ibenta yun eh. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa kabilang buhay kung naniniwala ka may Diyos. Itong lupa na to hindi para yumaman. Itong lupa na to huling hantungan. Itong lupa na to parang pwedeng bisitahin sakaling alaala ng inyong mga anak at mga kamag-anak na kayo'y nandyan inilibing. Hindi pinag-aawayan to. Lahat ng bagay sa mundo nakukuha ng magandang pakiusap, diplomasya, lalo na pag ang isa sa ugat nyo, iisa lang ang dumadaloy na dugo, pareho. Ito'y para sa iyo, ito'y para sa kapatid mo nauna na, at siya. Mag-aantayan na lang kayo kung sino maunang mamatay, ililibing doon. Kung nauna ka, mauna kang mailibing. Kung nauna siya, di mauna siyang ilibing. Ang hindi huwag nyo sabihin, ayaw kong katabihan. Ang gusto mong pakiwari ko, ayaw ko makatabi ang putok sa buhong kapatid ko. Lumayo ka. Pag ako namatay, siyempre, maghanap ka ng sariling sementeryo mo. Yun bang ibig sabihin noon? Ngayon, kung sasabihin mo, ang gusto mo, sinabi mo, ang gusto ko, Sir, alisin siya. Hindi ko magagawa. Yung pamana ng nanay mo to eh. Bayad na to eh. Nakapangalan na sa inyong tatlo. Baka naman ang nanay mo ngayon bumangon para sa kalingga. Hindi tama, boss. Itanong mo sa Loyola, itong papel na to, nakasulat ang pangalan ko. Pakipaliwanag, galing na ako kay Ben Tulfo. Bakit tinanggal? Sino nagtanggal? Nung namatay, okay ba kayo ng nanay mo? Sinabi naman ng nanay mo, pag namatay ka, meron kang paglalagyan din. Meron po. Alright. Sinabi, nandito. Alright. Ang nanay mo nagbayad nito, tama? Alright. Paano kung binayaran ng kapatid mo yung lupa na hindi mo binabayaran kasi obligasyon mo, mawawala nga sa iyo. Kaya pumunta ka sa Loyola, alamin mo. Alright, naintindihan mo ba? May pakiwari ako, bumili ng memorial plan ang nanay mo. Ilang taon yung memorial plan na bago na bayaran? Balikas po. Okay, kung cash yan, one time, o di pumunta ka roon. Bakit natanggal? Kunin mo muna ang dahilan, dalhin mo sa akin. Ilalaban ko kung totoong tinanggal ka. Kung may dahilan mang mailipat o may kondisyon. Gusto ko malaman. Kaya gusto ko malaman muna ang papel na nagsasabing hindi ka na kasama rito sa serbisyo nila pag ikay namatay. Nakita mo ba ako? Pwede ho bang humingi ng kopya na nagsasabing hindi na ako kasama, hinalis na ako rito? Ano hong mga kondisyones na napapaloob sa kontrata na binili ng nanay ko para sa amin na bakit nawala ho yung karapatan kong mailibing, maserbisyohan ng punerarya kapag ako'y namatay? Then sasabihin nila, doon tayo atake. Malinaw? Yes, sir. Okay, good. Alam niyo mga boss, hindi ho namin inaasahang ipalabas ho yan. Pero habang tinitingnan ko ho yung sitwasyon na pakikipag-usap ko kagabi, sabi ko may mapupulot ho rito. At parang ito rin ay pupukaw ho kahit kanino kung ito ba'y nangyayari. Na nangyayari ho to, katotohanan ko. Minsan nga magkakapatid, nagpapatayan lang. Dito ho, sa isang reklamo to, masyadong unique mga boss. Unique. Pag-aawayan mong kapiranggot na lupa na kung saan doon ka ililibing. Binili ng nanay yung lupa para doon sa tatlong magkakapatid. 4 ho sila, namatay na ho yung 2. Yung isa nakalibing doon, yung hindi naman nasabi kung so 2. So 2 na lang ho silang magkakapatid na nabubuhay sa mundong ito, patay ng magulang kasi sa atake sa puso. Iisa lang ho kinamatay, atake sa puso. So itong 2, mortal na magkalaban. Saan ho kayo nakikita? Kapirasong lupa lang na hindi mo naman pwedeng ibenta, kundi paglalagyan mo, kung ikay pumanaw na sa mundong ito. Hanggang sa libingan ho, ayaw nila magkatabi. Sabi ko, total, nauna yung isang kapatid mo ron, sa gitna siya. O nasa bandang kanan ka o sa bandang kaliwa. Hindi na ho namin kasi parang lalabas na para kami nakikipaglokohan. In a way na pagkikipag-usap namin, natatawa ho na parang kuminsan pilosopo. Pero nakita ko na lang ho sa bandang dulo na kinakailan palabas ho to. Na pinotektahan ho namin ang pagkakilanlan ng mga lumapit sa amin kasi may mapupulot ho tayo. Hanggat nabubuhay ho ang kapatid ninyo, magulang nyo.
kahit na ho gaanong away ninyo, pagdating ho sa parting, ito ho'y may namatay or bakit pa antay ng mamatay? Tsaka kayo maghahagulgol sa libingan, hihingi ng patawad. Marami hong ganyan. Mga anak na suwail na hindi nire-respeto ang magulang, alang kaamor-amor. Kaya naman malas-malas ang kanilang buhay. O di naman kaya, ay kalbaryo ang dating. Hindi ho naintindihan ng mga ito. Kung minsan mga mag-utol, hindi nakakapag-intihan, hindi ho sila nakakaintindihan. The best way, lumayo na lang sa bawat isa. Iyon na lang ho. Kasi pagdating ho ng kung sinong mauna, naturalmente, pupunta ka rin doon sa sinasabing lamay. Bakit entayin pa yung lamay na kung saan dadalhin mo sa halong hantungan tsaka humahagulgol na, sama ako. Jesus Maria, di magpalibing ka na Jesus, easy. Simbahan niya. Sabagay, parinig nga. Kaya kayong mga magkakapatid, mga anak, tirahin mo, sabayin mo ako. Kinalabutan ka na ba? O, ayusin natin to. Kaya kayong mga magkakapatid, mga anak ng mga magulang, igalang ng maigi ang inyong mga kaanak, kuya, ate, uncle, tiyahin, nanay, tatay. Isa lang ang buhay natin sa mundong ito. Darating din tayo sa huling hantungan na pare-pareho tayo lilibing. Sa tamang panahon, takdang panahon tayo magiging, tuloy mo lang, magiging dust or abo. At sa abong yan, diretso pa rin tayo sa lupa. Huwag na kayo mag-away kasi. Magbatian na kayo. Mariosep naman. Pinapagaan lang ho natin. Thank God, it's Friday. Oy, by the way, ito hong King Sorbal, nagsasabi ho, mag-iingat lang ho kayo doon sa mga kumakalat ho na mga kuminsan, kalat ho sila kahit saan, benta ng benta na hindi otorisado, hindi sila lehitimo, hindi rin rehistrado ho sa corporate office ho ng Ray King's Herbal sa Novaliches, Quezon City, o di naman ho, tawagan nyo ho sila. Kasi mas naniniwala ho kami na dapat ang bilhan nyo ho ng herbal na ito ho'y sa susunod na segment ho natin, dapat ho sa mga lehitimo, otorisado, sila ho'y rehistrado sa kumpanyang nagmamay-ari ho niyan. Itanong nyo pa ho yan kay Sam Garcia, COO, Chief Operating Officer ho ng Ray King's Herbal, o sa may-ari ho mismo si Ray Herrera. Hindi ho sila papayag na yung kalang herbal, gusto hong, may mga tuso dyan, ipapasok mo sa mercury drug. Ayaw ho nila Gusto ho nilang mabigyan ng oportunidad, yun ho mga masisipag na lehitimo, otorisado, at sila ay rehistrado ng mga dealers na rehistrado sa King's Herbal, Ray King's Herbal, mga distributor na rehistrado, product center. Okay? Sila ho may karapatan magbenta. Sa mga mall, sa mga farmasya, hindi ho otorisado yan. O sa mga online, huwag niyo pansinin, mga damuho ho yan Alright? So, yan lang ho aning sinasabi. Lumapit ho kahapon sa amin ang mangingisda sa may, sila ho'y membro ng CCTR 4Ps. 6 hong anak, mga nangingisda lang ho sa Laguna Lake. Kayo naman sa Laguna Lake Development Authority or sa DNR, kung kayo ho'y nanunood sa aming programa ngayon, meron akong mensahe para sa inyo kasi nakikita namin sa ibaba. May mga kautusan or batas ho tayo na nauukol ho sa pangangasiwa ho ng lawa or yang hong Laguna Lake. Pero ang batas ho natin, ginawa ho yan, hindi ho anti-poor. Kung nakikinig kayo, PNP Baras Rizal. Are you guys listening to us? And the mayor ng Baras Rizal, if you're listening to us, please, take note. Kayo naman sa Laguna Lake Development Authority, please take note. Nakaabot na sa amin ang sumbong nitong mga malilit na mga mangingisda ho natin sa Laguna Lake. Ngayon, inaresto ho sila dahil lamang ho sa pangingisda sa Laguna Lake at nakuhanan ho sila ng 2 kilong isda lamang. Tama lang ho, pangkain sa loob ng pamilya. Ang laman ho ng lawa, kung anong makuha mo dyan sa lawa,
As long hindi ka gumamit ng mga illegal na bagay at nangisda kay ang gamit ang lambat, wala ho akong makitang dahilan. Kaya ang batas ho natin, hindi ho anti-poor. Nakikinig ba kayo sa Laguna Lake Development Authority? Kayong mga PNP na maaaring nagagamit ng mga malalaking negosyante, mga korporasyon sa loob ng Laguna Lake Development Authority, yung malalaki at malalawak na mga fish pen, hektarya, at yung mga fish cages na nakikita natin sa tabi. Ano bang pinoprotektahan ninyo, Laguna Lake Development Authority? Mga potok sa buho kayo? Yung mga malilit na mangingisda na gusto lamang mabuhay, pangisda, pampamilya nila, pangkain, or binabantayin nyo ang lawa kasi nandun yung malalaking korporasyon, nakikita ninyo pag landing sa aeroplano pa lang, hektarya ho, yun hong mga fish cages, fish pen, at mga fish cages. Oo, siguro ang mga maliit na mga mangingisda, kung nangingisda man lang, pangkain lang nila, kinakailangan, nakarehistro, nakalisensyado. Siguro hulihin nyo kung sakaling nagnanakaw sa mga binabantayan yung mga fish pen dahil binabayaran kayo, mga potok sa buhong pendeho kayo eh. Oo, bantayan ninyo. Pero hindi nyo gigipitin, kukulungin ng 5 araw dahil lang sa 2 kilong isda na gusto lamang ulam ng kalang pamilya. Ito ho mga malilit na mangingisda, nangingisda lang sa Laguna Lake. Wala ho silang ginamit na illegal na bagay. Oo nga, kuminsan, nabigyan nyo ng warning. Ang kumakalam na sikmura gagawa ng paraan para naman makakain. Ang batas ho natin, hindi ho ginawa para bigyan ng inhustisya yung mga maliit na kababayan ho natin na nangingisda sa Laguna Lake Development Authority. Sa lawa ho na Laguna Lake, kaya kung nakikinig ho kayo, kayo mga pulis dyan sa Baras, kasapakat ata kayo o kung sino man sa lokal na pamahalaan, kayong mayor dyan, irehistro nyo na lang, tingnan nyo kung sino nangingisda at turuan sila na wag gumawa ng bagay na kukuha sa mga fish pen or fish cages na mga binabantayan nitong mga potok sa buhong mga pendeho na kumbaga parang akala nila sa kanila lang lawa. Ang lawa na yan, pwede kang mangisda at pag nahuli mo sa iyo yan, malima na lamang kung gumagang illegal. Saan ho kayo nakikita na dahil nangingisda lang, hinuli, kinulong, inaresto gamit ang batas? Kung may paglabag doon sa batas, pero kung palagpasin nyo na, ay, kilong isda lang lumapit sa amin para pang ulam. May mga konsensya ba kayong putok sa... Sana makaabot to sa Laguna Lake Development Authority. Gobyerno kayo. Nasa gobyerno, pangasiwaan yan. Pagkatapos, kayo dyan, makinig kayo sa Laguna Lake Development Authority, siguraduhin ninyo, hindi nyo pinakukulong yung mga pobreng nangingisda lamang kung anong makukuha sa lawa, sa kanila yon, basta't hindi ho sila naninira. Kaya nyo ba sila hinuhuli dahil binabantayan nyo kapakanan itong malalaking mga fish cages na nagbabayad sa inyong rehistro? O kasapakat lang kayo? Siguro buhay kayo sa mga bayad nitong permit nitong malalaking mga fish cages, fish pen, na mga korporasyon. Samantala itong mga dukha na gusto lang makuha ng isda, hinuhuli ninyo. Kundi ba naman kayo mga pendehong putok sa buho kayo? Sino nagagalit ngayon? Pakiusap lang naman itong mga malit na mangingisda. Ano ba naman yon? 1 kilo lang, makakain lang. Kasalanan ba yon? Huhulihin ninyo, kukulong ninyo. Di ba naman kayo mga sangkaterbang mga... Di ko maintindihan kung gago ang tawag ko sa inyo. Kagaguhan ang ginagawa ninyo eh. Plain and simple. Kahit na siguro makaabot to kay President Digong, hambalusin kayo eh. Makaabot sa palasyo ito, hindi magugusto ang ginagawa ninyo Laguna Lake Development Authority. Pagsabihin ninyo, take it easy doon sa mga maliit na kababayan natin na gusto lamang makakain ng konti, maulam man lang kasi sila ay miyembro ng 4Ps din. Ano ba naman yung mangisda? Kaysa naman magnakaw. Magnanakaw ba sila sa mga fish can? Hindi. Pakiusap lang na, sir. Oo nga, tumulong na ang mayor ng Baras para ma-release. Pero ang lupit na parang 5 araw, kukulungin mo, pagpapiansahin mo. Saan kukuha to? Mga 4Ps to eh. Hindi maganda ang dating dito, kaya kayo sa Laguna Lake Development Authority, kayong sentro ko ngayon. Listen carefully. Take it easy doon sa mga maliliit na isda. Maliban na lang pag sinabi, nagnanakaw sa fish pen ng iba. Hindi yun eh. Nangingisda, lambat lang sa gilid. Bawal na ba ngayon mangisda ang mga fisherman? O siguro gusto nyo i-rehistro muna? Pag hinuli nyo ng hinuli dahil kumakalam ng sikmura, ang ibig sabihin kahirapan yun, injustisyang huhulihin natin. Di ba naman kayo mga gunggong ang tawag sa inyo? Take it easy.
Manghihimasok na kami. Okay? Kayo sa LLDA, kayo dyan sa Baras Police PNP, kayo sa local government. Asikasuhin nyo to. Dapat gumawa kayo ng livelihood program, hayaan yung mga isda, yung mga malilit na mga isda, basta't wala silang ginawang illegal, pangdagdag hapag sa kainan man lang, isda to. Di ba makukuha nila siguro mga bansot na tilapia kung tawagin ay Gloria. May isda siguro not pa ang tawag din eh. So, dyan sa Laguna Lake, kuminsan eh, yung lawa ninyo dyan eh, kung talagang ginagawa nyo, septic tank na nga kayo ng mga, ng mga palabasan dyan eh, kuminsan, ewan natin, kaya siguro hinuhuli nyo, sa gilid-gilid lang naman ito nangingisda, yun ang pakiusap. So, apila, kami na ho nag-aapila. Kami na magsasabi sa inyo, take it easy, doon sa mga maliit na mangingisda, na gusto lamang ay makakain, na makatikim ng isda sa lawa. Hindi ho kasalanan kung yung isda'y sa lawa, wala sa loob ng fish pen o fish cages. Local government, loosen up. Baras. At doon ho sa mga karatik, hayaan natin sila mangisda. Alam naman natin, pagdating sa mga mangisda, siguro maganda makaabot din to. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilalim ng DA. Are you guys listening? Ganun lang ho kasimple. Huwag natin gamitin ang lakas ng batas para maging inhustisya doon sa mga gutom na mga mangisda na lumapit na sa amin. Hindi maganda ang dating na to, mag-iimbestiga kami. Public service ho to, walang personalan. Pwede ho ba? Hindi ho tatakbo sa politika, wala akong interest. Ganun lang ho kasimple eh. Tandaan mga boss, lahat ng bagay na binibili nyo ho, pagtransaksyon sa online, ito ho, sa mga online selling na yan. Mag-iingat ho kayo, ano? At hindi ho magandang source yung mga ganyan kung wala ho silang mga tanggapan na pwede nyong puntahan at magreklamo. Kahit anong produkto ho, pag bumili ho kayo sa online, lagi ho kayo maging paladuda. Lagi ho magduda lagi. Mas maganda na ho yung parang tawag sa inyo praning kaysa naman kayo mabiktima. Luhaan lalapit kung kani-kanino sa amin, kami nagpapaalaala ho sa inyo. It's not a good way to do transaction pagdating ho sa mga online dahil di mo kilala ang mga integridad na mga taong yan o individual nasa likod ng nagbebenta ng mga sinasabing mga produkto online. The best way, alamin ho, kung sila ho talaga may product outlet na mapuntahan at pwede ho kayong mapagreklamo o sa uli o refund kasi may mahahabol ho kayo dahil mga yan, may mga tanggapan lehitimong negosyo. Sa online, pwede ho kayo maloko. Tulad na lang ho ng King's Herbal. Panawagan ho ni Karay Herrera, yung hong may-ari ho mismo ng King's Herbal, na kaibigan ko for the last 11 years, siya ho'y sa amin lagi sa napapanood nyo mga produkto, mga investigative na ito ho yung mga segments na nakikita nyo ho base doon sa mga gumagamit, naging popular na ho dahil mabisa nga ho King's Herbal. Abay, binibenta na ho sa mga online. Hindi ho kayo makakasiguro, wag hong tangkilikin sa online. Kami ho'y, in fairness, doon ho sa mga dealers na mga rehistrado, lehitimo, sila ho'y otorisado dahil sila'y nasa ilalim ho ng sinasabing kumpanya tulad ho ng Ray King's Herbal ni Karay Herrera na pupwede hong puntahan sa kalang tanggapan. So, kung gusto nyo bumili ho kayo doon sa lehitimong dealer na kilala ninyo para kayong mga bumibili, nakarehistory doon na pwede ho kayo mabigyan ng karampatang discount dahil suki discount ang tawag noon. Kung ngayon sa mga distributors, alamin niyo ho kung sino, wag na wag bumili kahit kanino, lalo na pag online. Hindi ho otorisado yan. Deklarado na ho yan. Wag bumili sa mga parmasya, hindi rin otorisado. Kahit na malalaking mga parmasya, hindi ho sila otorisado. Kami nagbibigay ng babala, kay Mercury man yan, Watson man yan, the generic pharmacy na hindi o alam nitong magmamayari siguro, nagagamit silang palaruan ng mga dorobo. So ngayon ho, gusto lang ho namin sabihin sa inyo, marami hong lehitimo, otorisado, ay sila ho'y rehistrado doon ho sa kumpanya ng Ray King's Herbal na may office ho sa Novaliches sa R&J Building. Yan ho'y makikita niyo ho, sa website, visit them. Or di naman kayo, ganun din sa DZMI Kings. May mga listahan ho sa DZMI Kings sa babaho namin kung sino-sino yung mga lehitimo na pwedeng pagkakatiwalaan or sa Ray Herrera REH King's Herbal. Sakaling may reklamo ho kayo,
yung inyong mga suhestyon, yung inyong mga siguro comment, or may reklamo man lang, kayo ho'y maasikaso kasi sa lihitimo ho kayo bumibili. May pananagutan ho ang anumang lihitimong negosyo sa kanilang mga tumatangkilik or customers. Pag kayo ho'y bumili sa mga hindi lihitimo, kahit anong produkto, maluloko ho kayo eh. Isang palatandaan, tandaan, kinakailangan rehistrado, otorisado, lisensyado, na pwede yung puntahan ng tanggapan, pwede magreklamo. Yun ho ang saysay ho ng mga lihitimong direct selling ho yan through the legitimate mga dealers, distributors, and product centers. Pag hindi ho sila rehistrado, wag ho tangkilikin. Para iwas na ho. Tapos kung minsan iba dyan, mga kabalbalan, pinipeke ho eh. Hindi ba? Pag ang produkto ho talagang sikat, pinipeke ho. Kahit anong produkto yan, inuulit ho namin. Mas maganda, meron ho kayo na pupuntang tanggapan tulad ng King's Herbal sa Novaliches, yung REH or DZMI, at doon ho, pwede ho kasing isanction. Pwede ko ho kasing pagsabihan at huwag gumawa ang sino man ng mga lihito mo kasi sumusunod ho sa mga pamantayan. Pero doon ho sa mga, ang tawag ho, mga guerrilla, mga guerrilla, mga putok sa buhong nagbebenta na walang karapatan, pag kayo bumili doon at ayaw pa rin maniwala, nararapat lang na maloko kayo. O, anong gusto nyo? Maloloko kayo? O gusto nyo yung, anong gusto nyo? Sakit sa ulo? O gusto nyo yung, abay, happy kayo? Either which way, your choice. Wala na ho kaming oras. See you next week.